Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Peke Cristianos. So, sa Bible, merong story ng si John the Baptist. Nagbabaptize siya sa tubig sa mga taong nako-confess na yung kasalanan nila sa Diyos. At the same time, nagbago silang buhay. Yung sa mga ugali nila, salita nila, gawain nila. So, sabi ni John, sige, i-baptize kita kasi nagbago ka eh. Okay. Ngayon, merong mga Pharisees na punta sa kanya and sabi nila, gusto namin maging born again. I-baptize mo kami. And sabi ni John, hindi pwede. Kasi, hindi nyo napakita kay God ang pagsisi talaga. Gusto nyo ng salita ng, Lord, patawarin mo kami sa lahat ng kasalanan namin. Okay, napatawad mo na ako, salamat po. O pwede na akong pumasok sa langit? Hindi ganun. Yun ang sabi raw ni John. Kailangan pakita nila na nagbabago silang buhay. Katulad ng mga taong napunta sa kanya na nagbago ng ugali, isip, at salita, gawain. Parang na yun, mas lalo na yun. Madaming mga Kristiyano sasabihin na born again sila, pero yung kilos nila, yung ugali nila, salita nila, hindi born again ang itsura. Iba na sabihin nila, mahal ko si Jesus Christ, pero sa loob ng puso nila, merong silang galit sa kapwa nilang tao or mga kaibigan or mahal ng buhay nila, ng asawa nila, anak nila. Merong silang galit. At 'di ba sabi ng Jesus Christ, kailangan natin patawarin ang mga taong na nakit sa atin, na hurt tayo. Or else, hindi tayo papatawad ni Jesus Christ. At kung hindi niya tayo patawarin sa kasalanan natin, hindi tayo papasok sa langit. O kita mo yung domino effect. So, hindi nang tayo dapat malinis tayo sa labas ng self-righteous, ng pakita mo, ganun, mahal ko si Jesus Christ, o ang dami kong natulungan ng mga tao, o kita mo, nag-serve ako sa simbahan, or nagpa-preach ako. Okay yun. Pero ano ba sa puso mo? Sa puso mo ba talagang nalinisan mo, talagang nawala lahat ng galit at yung inggit, yung greed, yung pride mo, yung pride ng alam ko to, kaya ko to, or yung na-experience ko na to, alam ko na to eh. Hindi eh. Anong sabi ng Jesus Christ? Magtiwala tayo sa Kanya and sundin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Yun ang ibig sabihin, mag-dependent tayo sa Kanya. Hindi sa ating isip, yung experience, or yung nasabi ng mga tao. Dapat galing kay Jesus Christ ang dapat natin sundin. Araw-araw yan, hindi ng isang araw or isang beses. So, yung before I end this message, kailangan pakita natin kay Jesus Christ bago tayo mamatay na nagbago tayong buhay. At paano yun? Kailangan mo sabihin at magdasal
magkumbaba muna at magdasal sa Kanya. Lord Jesus Christ, gusto ko magbagong buhay. Please, turuan mo ko, disiplinado mo ko, at kung kailangan, pagalitan mo ako para malaman ko ano ang mga kasalanan ko at gusto kong magbago ang buhay ko. Hindi, ayokong gawin ulit ang mga kasalanan ko. Yun ang ibig sabihin na gusto mong have a transformation sa buhay mo. At kung gagawin mo ang utos, ang teaching ni Jesus Christ sa iyo, araw-araw, papasok ka sa langit. 100% guaranteed yan. 100% guaranteed. Diba sabi ng Jesus Christ, magsisi ka sa lahat ng kasalanan mo at gawin mo ang kalooban ng Diyos araw-araw until sa last hinga mo sa mundo. Papasok ka sa langit kasi kilala ka ni Jesus Christ kasi nagawa mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Pero choice mo yun. Hindi niya pipilitan ka. Ako din, reminder ng sa'yo. Pero choice mo pa rin yun. Pipili mo ba si Jesus Christ ang gawin ang kalooban niya? Or pipili mo yung kalooban mo pero pupunta ka sa impyerno? Patapos yung mamatay ka. So, ito ang end of the message. May Jesus Christ bless you.